Meron po kayong dalang Bible, pwede niyo po akong samahan. Samahan niyo po ako pagsaluhan ng pag-ibig ng Panginoon. Sa aklat sa Juan, Kabanatang 8, mula talatang 1 hanggang 11. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. At umuwi ng bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Hinaong maghahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya tumupo siya at sila ay tinuruan. Nooy, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapit. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapit. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya na may sumbong sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko sa Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng ganiri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong sa Jesus. Kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang bumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babae naroon pa rin sa harapan niya.
Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi mo kita parusahan. Bumayo ka at huwag nang magkasala. Mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri na natin ang Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mga kapatid. Samahan niyo po muna po sa maikling panalangin, mga kapatid ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na makatuwiran, Diyos na makatarungan, Diyos ng pag-ibig. Diyos na siyang dahilan ng panambahan na ito. Diyos na sa amin nagbigay buhay at nagpahiram ng kalakasan. Diyos na may pahintulot na makapaglingkod kami sa iyo, kaya hindi dapat. Ang aming papuri at salamat sa iyo sa oras na ito, na kami hinarapat mo makapaglingkod sa iyo. Ang mga pagpapala mo higit sa inaasam namin, walang sasapat na salita upang tumbasan ang iyong kabutihan sa buhay namin sa araw-araw. Kaya naman sa mga sandali nito'y kami nagpapahumbaba. Inaamin namin sa kabila ng iyong kabutihan, kami pa rin ang nagagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Pakalinisin po ang lahat ng nakita mong hindi karapat-dapat mula sa amin sa buong pagkakaubo namin. Pakalinisin ang lahat ng ito ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Pahira ng banal na nagis ang labi ng lingkod mong ito na hindi karapat-dapat. At kayo po, Panginoon, ang pangusap sa amin sa gabi nito. Lukugan ang iyong banal na presensya ang lugar na ito, Panginoon. At hayaan mo sa buhay-buhay ng banal na Espiritu na sa amin gagaway at magpapaunawa sa mabuting balita. Dalangin ko rin na sino man po may mga kahilingi ngayon na buting sa aming pagninilay palama ay kumikilos na ang pagtagot mo sa kanilang mga dalangin. Sino man may karamdaman sa pakikilig pa lamang namin pinagagaling mo ng aming mga karamdaman. Sa mga sinisigil ng anumang mabibigat na pagsubok o kabigatan sa buhay, sa aming pakikilig sa iyong mga salita, pinalalaya mo kaming lahat. At sa lahat ng may kaibigan, inaangkin namin, pumuwi kaming pinugon mo ang aming mga dalangin. Dahil dito, kami tuos na nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa gabay ng Banal na Espiritu, sa iyo walang hanggang papuri. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ang malakpak ay panagpapasalamat. Glory to God. Mauna po kayo, mga kapatid. Ako'y natutuwa sa Diyos na muli magpahintulutan ng Panginoon. Ako'y makabalik po sa lugar nito. Parami na kayo ng parami. Congratulations sa mga leaders po ang gawain dito sa aming community. Ito po ay palatandaan ng pagkilos ng Diyos sa inyong komunidad. Amen. Habang kayo po ay parami ng parami, mga kabataan naman ay padami rin ng padami. Mukhang wala kayong mga matatanda, mukhang wala kayong balak sumuko. Ano po, kasi ngayon walang nag-raise na kayo ng mga susunod na generasyon. Ano po? Ayan. Dito po sa gospel, nauna mo na pinagpalang gabi sa ating lahat. Yan yun na, huwag niyo na po alam kung sino pangalan ko. Ako po si Brother Manny. Meron po akong napansin lang dito sa gospel. Ako ako pinakaubos. Pero meron na akong outline, no? Habang ako yung nagpunilay dito sa tabi, meron ako na pula. Ano po? Kasi gusto ko sana mag-reflect tayo doon sa... Actually, ang tema natin, sinakita ko kasi doon sa kanta kanina, nilata ng choir. Yung katarungan at katuwiran ng Diyos. Dito sa gospel, nakita ko yung katuwiran, the justice and the righteousness of God. Ano po? Doon sa three main characters in the gospel, makita po natin sino yung mga three main characters. Number one, yung mga, ano po, yung tinatawag ng mga painukaw, ng mga escriba at pariseo. Amen po ba? The hypocrites, Pharisees and scribes. Pangalawa, the woman caught in adultery.
and the compassionate Gusto mo to? Jesus our Lord. Amen? Sa three main characteristics ng mga kapatid ko, meron din ako napansin na tatlong salita, tatlong mahalagang salita na Jesus sa gospel na ito. Ano po yun? Ang una niyang binigkas na salita sa verse 7, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Unang salita ni Jesus. Pangalawa, sa verse 10, tinignan siya ni Jesus at tinanong. Pangalawang sinabi ni Jesus, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Amen? At yung panghuli, sinabi ng Panginoon, verse 11, hindi rin kita parusahan. Kumayo ka at huwag na magkasala. Palakpakan ang Diyos. So dito tayo mag-reflect, ano po? Doon sa three main characters, at isipin po ay doon natin dadalhin ang bawat salita ng Panginoong Yesus. Sino ba sa inyo na walang kasalanan siya maunang bumato sa Kanya na iniya-address ng Panginoon doon sa mga Pariseyo at sa mga mamamayan na nandun sa paligid? Pangalawa, nasaan sila? Wala akong nagparusa sa iyo na ang kinakausap niya ay yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Pangatlo, sinasabi, hindi rin kita parusahan na tinutukoy niya ay ang kanyang sarili mismo. Handa na kayo? Ano yun, nabigisa na ako, no? O sige. Gusto ko muna daanan muna natin yung gospel ng nakaraan. Saglit lang daanan natin. Kasi konektado po yung gospel reading ng nakaraan sa ngayon. Ano naalala yung gospel reading ng nakaraan? Alimugang anak. Baka magkamali ako eh. Amen. Prodigal son. Tama po. Amen. Ako naman ang nagkasikod yun. Ang ginawa kong topic ko last week ay the prodigal sons. Bilang isa. Ano po? Kasi ikilaan lang natin una yung bunsong anak ay sumablay sa kanyang mga desisyon sa buhay. Tama po? Amen. So yung panganay na anak, makikita natin medyo sumablay din. Kasi pinaalala sa tatay niya yung kanyang kabutihan na malayo-malayo sa ginawa ng bunso at nagparating ng kanyang hinanakit ng kanyang sama ng loob sa tatay niya. At yung pangatlo, sumatid din, inaamo-amo na siya para papasukin sa bahay, ayaw. Hello. Bakit tayo pumasok? Kasi may ingit, may galit, ano po, para sa kanya. Kung may papasok din sa bahay sa aming dalawang hindi siya, kundi dapat ako lang. Tama ba? Tama ba? Pinapasok niyo siya, nauna pa siya sa akin. Ako wala akong ginawang masama sa inyo. Tapos hindi niyo ako na ipagkanda man lang kahit isang bitsong manok. Amen po ba? So, kung titignan natin yung hinanakit ng panganay, mukhang may katuwiran naman. Tama po ba? May katuwiran naman eh, kung tutusin. Pero pinag-uusapan kasi natin dito, yung compassionate heart of Jesus. Ibang-iba ang puso ng Diyos sa puso ng tao. Ibang-iba pinag-usapan yung katarungan at katuwiran ng Diyos. Ibang-iba sa katarungan at katuwiran ng tao. Amen po ba? Kahit na ang Diyos ang tinatawag siya ang highest authority, pero makikita natin pag sino nagpapairal ng kanyang katarungan at katuwiran, ibang-iba sa ginagawa ng tao. Sabi nga minsan, may napanood ko lang ang hindi na magpagkit ng mga magalit kayo sa akin. So, ba na pinag-itutubo na kayo ay umatay yung mga tao, pinakatay na talaga. Policy ko yun. Kung magiging ako ng pagkakataon, ulit ang manok, so gagawin ko pa rin. Policy ko yun. Authority nga naman, may policy, pwede. Pero, paano natin masasabi na yung kaya natin gawin, yun ang gusto ng Diyos? Ano ba? May narinig nga ako pinanood yung sa TV. Tinanong yung isang nanood ng pelikula. Ano ba yun? Ano ba yun? My love makes you disappear. Tama ba yun? Tama na, may pinanood ka na.
title na binanggit ko? My love makes you disappear. Tama ba ako? Wala ko kausap. Meron kasing tinanong doon eh, nanood niya ka, parang may nagtanong. Maganda ba yung pelikula? Sabi niya maganda at meron yung subjektiwang salita doon na tumatak sa puso ko. Yung sinabi lang doon, hindi ko naman ako nanonood yan eh. Yung sinabi lang doon na, iba yung kaya mong gawin sa gusto ko. Amen ba? Kasi minsan sa tao, pero ka ng authority. Minsan, sometimes, feeling natin, dahil ikaw nasa person in authority, maggagawa ko ng policy, pwede kong kairanin yun kasi ako naman ang nasa authority. At kung ano man ang magiging resulta dyan sa gagawin ko na yan, hindi sagutin ko. Natural, kung nandun sa panahon ko yan eh. Amen ba? At ginawa niya naman talaga, policy ko, ginawa niya naman talaga. Pero, yung ginawa ba talaga natin ay yun din ang gusto ng Diyos. Di ba tayo nag-umpisa, intro pa lang po ito, pero marami nang pinaparating sa atin ng Panginoon. Nakukuha niyo po? Baka naman, yung kaya natin gawin, ay nakakala natin nararapat, narama, sigurado ka ba na yung kaya gawin na yan din ang gusto ng Diyos. Sa gospel na ito, let us reflect three things na makikita po natin sa pamamagitan ng three main characters, the justice and the righteousness of God. Gusto niyo po magsimula na tayo? Tatapusin ko lang muna yung doon sa Sunday Gospel, na nakaraan. Bagamat nagkasala yung bunsong anak, nung bumalik at nagsisisi, yung tinignan ng ama doon, hindi naman yung pagbalik lang niya eh. Ano po, hindi lang yung pagbalik. Kung hindi yung sinseridad ng kanyang pagbabalik loob. Paano ba naman sabihin niya ganito, Ama, nagkasala ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyo. Hindi na po karapat-dapat na ituring ninyong anak. Ituring niyo na lang po akong isang alipin. Ibig sabihin sa kanyang pagsisisi, alam niya ang consequences na maaaring gawin ko rin sa kagustuhan niya makabalik sa piling ng kanyang ama. Hindi na siya nag-angad na siya ay parang nasa niya pang karapatan bilang isang anak. Para sa kanya, kahit siya ituring na lang na isang alipin, basta makabalik lang siya sa bahay ng tatay niya. Amen ba? And then yun, so makikita natin sa sinasabi niya yung sinseridad ng paghingi ng tawad. Ang kabuuan po ng Lenten season, ang kabuuan po ng Quaresma, ito po ay panaya sa lahat ng mga mananampalataya. Nang ganap na pagsisisi sa ating mga kasalanan, nang ganap na pagkilala sa ating mga pagkukulang. Ito yung season na tayo ay magtuturok kung sino ang may kasalanan. Tama ba? Hindi this is not the season na pwede ka magturok kung sino ang may kasalanan. Amen? Tama lang sa kanyang nakulong siya. Sabi naman isa, iba lang naman siya. Ang season ng Quaresma, ito po ang nakatugtog kay Yesu Cristo sa mga hirap na ginadinanas ng Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dapat ang focus ng sambayanan, ng Santa Kristyanuhan, ay pagnilayan ang dakilang pag-ibig na ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakripisyong dinanas ng kanyang anak. Buong wala. Tama po ba? Pero saan nakapokus? Ito lang, itong taon na to. Saan nakapokus karamihan ng tao ngayon? Hati. Yung iba, siguro sabihin natin tatlong bahagi na nagkahati-hati. Nahati sa tatlong parte. O, gawin na natin 4 para mas marami. Unang bahagi ng mga tao, Quaresma, ang focus nila, bakasyon, swimming, outing. Sumugot mo kayo, tama? Amen! Ito naman yun eh. Malayo pag yung Quaresma, sila ba kasi yung anak ako, meron na mga pupuntahan na lugar. Pag medyo may pera, ibang bansa. Tama ba? Yan unang bahagi, 4 na bahagi lang ito Pangalawang bahagi naman, ang focus wala sa outing. Wala rin naman ang focus doon sa mga paghihirap ni Jesus. Amen po ba?
Saan ang focus nila? Hindi sa paghihirap ni Jesus, kundi sa paghihirap nung dinala doon sa Netherlands. Nung nasimpat siya nila. Last Sunday Gospel, ang kalooban ang sabi ng bunsong anak, babalik ako sa bahay sa tahanan ng aking ama. Mamamatay ako ng bukong dito. Amen po ba? Amen. Parable po yun. Ang tinutukoy na ama doon. Sino? Sino tinutukoy na ama? Parable po kasi hindi, parabola. Sino tinutukoy na ama doon? Tatay. Si Lord na tinutukoy na tatay. Ngayon, mahal na araw, meron akong kasamahan na preacher, hindi ko naman magkikita ang pangalan. Nag-post niya sa FB, ngayon mahal na araw. Ang tatay niya, yung nakakulong daw doon. So, kung meron palang mga preacher na ang tatay, hindi si Yahweh. Kilalanin mo mabuti kung sino ang tatay mo. Amen po ba? Kung anak ka ng Diyos, masarap pakinggan yun, anak ka ng Diyos. Masakit kaya pakinggan yun, anak ka ng tatay mo. Tanong Jesus, ako ka ng tawag. Ano masarap pakinggan yun? Sa Jesus, anak ka ng Diyos o anak ka ng tatay mo? Anak ka ng Diyos. Kayo magpupus-pus na grabe ang sipat mo sa tatay mo kasi anak ka ng Diyos. Amen. Kayo kung yung magagalit sa akin, babawi naman ako mamaya kasi hindi naman pwede ituloy-tuloy ko yung ganito at di na ako makalabas dyan. Ito po yun. Sabi niya, ginawa ko talaga yan. Kung mali ginawa ko, ba't di ako ilimanda? Nagalaw ko naghintay, ilimanda ko eh. Ba't wala nag-ilimanda sa akin? Ako lang ako, at ikarap dito yan. Nung hinuli, sabi niya, ano kasalanan ko? Ay, parang pinagtatawanan ng mga kagkakase. Pero parang natin natin. Sige, simulan natin. Dito muna, framing character, simple mag-reflect. Tapos ilalagay natin videos muna sinabi ng Panginoon. Sino man? Sino man sa inyo walang kasalanan siya munang bumato sa Kanya? Kanina yung tinutukoy, kanina na-address yung salitang yun. Sa mga kaibabaw na Pariseo at Escriba at yung mga kasama nila doon. Ang babae kayo nahuli sa pakikiapit, ayon sa batas ni Moses, kamatayan ang hatol sa kanya, nararapat na hatol sa kanya. May napanood ako na siguro na National Geographic yata yun. Hanggang ngayon meron pa rin pala mga bansa na nagpa-practice ng gano'n. Pag may nahuli sa pakikiapit, gagapusin, iba-iba yung pamamaraan, ginagapos, tapos susukluban ng telang itim, may isang puti, tapos babatuhin ang mga tao sa kaligid. Sabi naman, gagapusin yung babae, ibibig ng kalahati sa lupa yung katawan, lalagyan ng tela, tapos babatuhin yung mga tao sa kaligid. Kasi kung bakit niya tinatakpan yung mukha, siguro parang hindi niya makita na mga bumabato sa kanya ang iba doon, mga kamag-anak sa kanya. Kasi yun ang hatol eh. Yun ang hatol. Kaya sa kamag-anak mo pa yung hatol yun eh, dahil nagkasala ka. Dari-dari-mari yung ginawa mo. Yun ang hatol. Sino naman itong mga Escriba at Pariseo na nagdala sa Panginoon? Meron ba silang authority para gawin po yung mga iyon? Sino ba Scribes and Pharisees? Scribes and Pharisees, sila po karamihan sa kanilang mga lawyers, expert teachers, interpreters of the law, judges in the ecclesiastical tribunals, and they are the ultimate authority on all questions of faith and practice. Sa kanilang bayan ng lugar ng panahon na iyon, napakahalaga po ng mga Pariseo at Escriba sapagkat sila po ang mga hinihimay ng mga batas ng Diyos. Ano po? Siyempre, dahil hinihimay nila yun, siguro maingat din sila na sinusunod nila yung word for word.
kung ano ang tamang pagsasabuhay ang mga utos ng Diyos. Baka magkamali. Amen po ba? Alam na kung Pilipino siguro nasa sakupan nila. Ako Pilipino, malilikot mag-isip. Pag-isunod, love one another. Ipapaunawa nila mabuti yun. Pag sinabing love one another, magbibigyan kayo sa isa't isa. Kasi mga Pilipino, ang ginagawa ng mga Pilipino, love another one. Kailangan nyo nagpapaliwanag. Tapos isasahin pa ang Diyos. Ay, di ko brother sa akin ng Diyos magmahalan kayo. Okay, ibig sabihin, hindi kailangan marami kang mamahalin. Hindi pwede yung sumagmahalaga. Sinabi ko ito, hindi para magpatawa. Sinasabi ko po ito para makita ninyo ang halagaan ng mga Espiritu at Pariseo. Kasi pwede talagang magkamali ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kailangan yung mga ekspertong nagpapaliwanag. Tama po ba? Dahil sila mga eksperto, sinasaliksik nila ang Biblia, ang mga batas ni Moses, mga kautusan, mga kapatid ko. Sila na rin ang sumakay yung mga judges kapag mayroong mga sumuway. Tinatawag na ecclesiastical tribunal. Sila the ultimate judges, ultimate authority. Kaya kung mayroong mga karapatan silang dalhin kay Jesus yung babae na uli sa pakikiapid, mayroon. May basihan pa. May basihan siguro na uli actually. Tama po ba? Hindi na ang problema, hindi na na-investigahan. Hapon na kaagad. Ang bigat naman ng ano nila, no? Pag na-aktuhan, hapon na kaagad. Hindi man lang muna aalamin, baka mamaya inabuso lang yun. Paano kung ganyan ang batas dito sa Pilipinas pag na-aktuhan, hapon na agad ng kamatayan sa babae? Ang babae na brother rin ang hinatulan ng kamatayan. Ang lalaki hindi kasali, kung nakatakas lang yun. Delikado pala yung batas na yan pag dito sa Pilipinas. Kasi ang mga nilalalaki dito, ang gagaling tumakas. Paubos yung babae. Hindi i-investigan. Basta nahuli sa pakikapit, guilty. Ako na agad ng kamatayan. Hindi man lang i-investigan kung inabuso yun. Tinakot. Tama ba? So kung inabuso tinakot, tingnan natin yung ganung senaryo. Tama ba na tulad siya ng kamatayan? Tama ba? Baka tinakot lang. Wala naman pinag-iba yan siya. Ba't yung pinalay? Pinasa listahan siya. Kung may kagalit pala ako sa ilista ko kayo doon. Wala nang investigasyon. Gusto pag nahuli pa tayo. Nasa listahan. Pagpapatay na sa lista, pinapatay niya sila sa lista. Pero pag inibibigay ng ayuda, yung nasa lista, binubura. Correct. Wala sa listahan. Pagkakit na sa listahan, nakita ng personal, patayin niya. Mabibigyan ng ayuda, titignan na sa listahan, nakita yung lagyan na sa lista, o burakin niya. Sino may gawa? Yung mga person ay authority. Pero tingnan niyo tingnan niyo mga kapatid ko. May karapatan sila na sila ang mga paunahing personalidad na magdala kay Jesus sa harapan ng Jesus ng babae na huli sa pakikiapid. Pero madalas naman tinutukoy sa Bible, ang Panginoon Jesus, pag sinabi niya kahit mga magpapaisabaw, ang tinutukoy ng Panginoon yung mga hindi naman lahat ng Pariseo, hindi naman lahat ng Eskriba. Kasi meron din naman mga Pariseo at Eskriba na sumama na rin kay Jesus. Meron na rin. Pero pagdating talaga sa usapin ng pagiging may kakaasan mga pride, Eskriba at Pariseo po yan. Pag sinabi mo pride, ang isang tao, ipokrito, hindi po yan basta-basta umaamin sa kasalanan. Totoo hindi. Meron ka na ba nakitang tao na ma-pride na umaamin sa kasalanan? Diba? Iba din natin kung pang nila yung 10 commandments. Yung 10 commandments ay pang 11 pa daw yun. Huwag kang makikiapid. Pag number 11, pag nahuli ka, huwag kang aamin. Hindi ba? Ang kagaling, ang kagaling, ang uhusay.
Pag matataas ang kalooban ng isang tao, imposibleng umami dito sa kasalanan. Tama po ba? Pero meron po akong gustong makita dito sa tigasang ito. Yung unang main character ng gospel na ito, ikapakan natin sila ng unang sinabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, verse 4, kung sino natin yung mga mali. Verse 4 nga ba ito? So verse 7. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? Kanino niya i-address to? Ulitin ko, doon sa mga tao sa paligid, lalo na doon sa mga authority. Ano po? Scribe at Pariseo. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? Sa salita ng Panginoong Yesus na ito, sino ba na ibinibigay niyang kapahintulutan sa president authority sa kanyang harapan na ibigay ang hatol? Para sinasabi ng Panginoon, hindi, wala sa akin ang pag-aaral niya kung tanongin. Pero kung sa tingin ninyo, guilty talaga siya, o kung sino ang malakasaran, sige, batuhin niyo. Hindi niya naman pinigilan Nabatuhin Hanggang sa mamatay, yun naman talaga ang batas pero sa sinabi ng Panginoon, pwede niyo siya, sabi ko nga, tila bagay binibigay ng Diyos ang otoridad. Ipinabi ang kapahintulutan o sige, nasa inyong mga kamay ang buhay at kamatayan ng babae niya. Pinahintulutan ko kayo sa isang kondisyon. Batihin niyo siya sa hanggang mamatay sa isang kondisyon. Make sure na kayo ay malinis. Ang husay ng Diyos, panapakan natin po. Make sure na kayo ay walang kasalanan. Yung mga bago-bago pa lang yung kwento, yung mga news. Nahilig kasi ako manood yung mga news. Kasi may pagkamarites po ako. Kailangan hindi ako innocent sa mga news na yan. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Yung mga kapitay OFW nag-rally dun sa Netherlands. Sabi nila, ano? Kasalanan ng Trumpay. Sabi nila. Tama na ito na pinagpapatay niya yung mga servisyo yung mga adik. Alam mo, sino dito nagsasabing servisyo ang adik? Totoo lang, ako nagtatakot na parang. Huwag mong sabihin na ako lang ang nakakaalam na servisyo yung adik. Saan na niya naman ako pulis? Kasi naman, sino nagsasabing servisyo yung mga adik? Ako lang nagsasabi. Servisyo ito talaga. Servisyo hindi. Adik ang pinag-uusapan na. Servisyo ba? Hindi. Servisyo. Sige. Nasabi na iba, servisyo nila pagpatay na. Servisyo. O sige. Policy, yung mga servisyo patayin. Policy. Sige, patay na. Pero sabi ko nga, ano ba ang ibig sabihin ng word na addiction? Ang addiction kasi is habitual act na hindi mo na kontrolado. Isa itong ugali or gawin na hindi mo na kayang kontrolin. Once na isang damdamin o bagay na gusto mong gawin, hindi mo na makontrol, ang tawag nila ay addiction. Kaya may mga tao na kapapatay lang ng sigarilyo mag-isindi ulit. Kasi na-addict na siya dun Like say natin, addict sa mulahin na natin yung droga, patayin. Diba? Perwisyo Ito may addict sa pagnanakaw. Perwisyo hindi. Perwisyo. Para kayo yung sumunod. Ba't nagigiguran yung mga malinis na mundo Perwisyo, pagnanakaw, sabi din niya makigil So, perwisyo, kayin. Amen? Addict sa sugal. Perwisyo hindi. Perwisyo. Perwisyo din. Patayin din. Addict sa sabong. Pag hindi na lang ng bigas, ipupusta pa. Tama. Nasugal na Addict sa alak, pagpang-ulam. Ulam, pero may pangpulutan. Ito perwisyo hindi. Perwisyo. Ayun. Addict sa ML. Perwisyo hindi. Perwisyo, di ba upos ka wait lang Diba? Hello? Hi! Mga kabataan ba nila yung kumikibo dyan?
Permission, di ba? Ayun. Nagkaray ko na yung nanay, kahit mo namin nasasakto na ko eh. Siyempre, mga anak sila mo ganyan. Sakit eh. Payag kayo. Adik sa ibig pa kami. Payag kayo. Kasi ba kayo ng Tagalog? Kung hindi kulin mo kayo. Hindi lang naman kayo eh, di ba? Sa pa. Marites. Sir, hindi. Perwisyo. Ayun. Kung mga Marites pa kasama ako. Pero sabi ko na kanina eh. Tingin ba? Tingin po. Uulitin din sinabi ko kanina. Maaaring gawin nga natin yan. Lahat ng pag-isip yung patay. Pero tanong lang na. Sino ba ang gusto ko? Sino nga ba ang gusto ko? Pero kung nilagay kung makatay mo ako, nadudurog yung puso ko sa lyrics ng kanta. Niyakap mo ako sa aking tabi. Ang isang taong ang palagay sa sarili siya ay banal at malinis. Kahit yakapin ng Diyos yan, hindi niya mararamdaman. Ang sarap ng yakap ng Diyos dahil pag alam niyang banal siya. Kasi para sa kanya, deserve niya yun eh. Totoo hindi? Amen. Sa isang taong feeling niya banal siya, kahit maramdaman niya yakap ng Diyos, hindi niya masyadong mag-feel. Kasi para sa kanya, deserve ko to. Dapat ang ginagawa mo yan sa akin, Lord, kasi deserve ko yan. Baka pa lang ako, nagpapabanal na ako. Hindi kagaya ng mga taga-amazing grace niya. Pero yung mga taga-amazing grace of the Father na ito, na ninampot lang ng Diyos sa putikan. Once na naranasan nilang pagyakap ng Diyos, talagang feel na feel mo ang pagmamahal ng Diyos sa hindi ka karapat-dapat. Ni-attention ng Diyos, hindi ka karapat-dapat. Kaya mo tayo may mga patutuon. Kung gaano madakila ang Diyos, mga kapatid ko, kasi hindi po habang nakapatayin ang ibinigay ng Diyos sa kagaya natin mga kasalanan, kundi pagbibigay ng pagkakataon. Makakarinig ba tayo ng tao nagpapasalamat sa Diyos sa igsisi sa kasalanan? Kung nandoon pa lang siya sa panahon na siya nagkakasala ay tinigok ka siya. Hello? Meron pa pala isa. Adik sa babae. Permisyo hindi. Pero hindi nila gagawin policy yun. Lalo mo bakit? Kasi pare-parehas sila. Adik patay. Patay adik sa babae na patay. Di mo pinay. Atin na lang. Hindi natin isama sa kapatay. Mortalasig. Mortalasig. Palakpakan ng Panginoon. Doon pala tayo sa Pariseo, Parisea at Escriba. Sa sinabi ng Panginoon, sino man sa inyo na walang kasalanan siya, walang bumato sa kanya. Meron ako nakita maganda. Bagamat mga ipokrato sila magpapaibabaw, hindi maaami sa kasalanan. Pero tingnan mo, sinabi ni Jesus, sino man walang kasalanan na sa inyo, walang bumato sa kanya. Nag-aalisan. Yung kanilang pag-alis at that moment ng mga oras na yun po ay pag-amin na sila man ay makasalanan. Tingnan ninyo ang kabutihan ng Diyos na ito. Bagamat alam niyo kung anong puso ng Diyos sa kanyang harapan, pero yung kanyang salita, ano po, yung kanyang salita ay talagang nagpupukas ng isip ng tao, ng puso ng tao, naghahayag ng kasalanan ng tao, ng karumihan ng tao, at mayabang ka. Pag nag-usap sa iyo ang Diyos, marirealize mo pagputin na lang mo. Mawawala ang yabang. Aamin ka talaga. Magaling mag-order si Lord eh. Pag na-order ka ng Diyos, hindi ka makakatuwiran. Uli ka talaga. Katayo po yung mga tao dito, mga example, mga bunga ng mga tao na order ng Diyos. Na wala tayo may katuwiran. Nag-alisan sila. Kanilang ginawa ay pagpapatunay pag-amin na sila ay hindi karapat-dapat bumato sapagkat sila ay may kasalanan din. Maganda ang kanya. Kaya sabi ko nung narinig sa inyo nagsalita, tama lang pa rin sila kasi permisyo.
nung nabasa ko itong gospel, parang ba sinasabi, yung tao nagsasabi ng mga adik patayin, ibig sabihin siguro, tingin nila sa sarili nila, perfecto sila. Hindi ba? Sinabi ng Panginoon. Kung sinong walang kasalanan, sige ba, patayin. Dapat silang patayin, dahil yung kasalanan sila, pero sila, ikaw ba hindi ka belisyo? Pero, hindi ko kayo kilala. Pero ang ginagawa mo dito, kung sa regula pa hindi ka naman talaga permisyo, dapat pala ka dito, dapat naman ka sa sineteryo. Kasi hindi na napapayag sila ng pagkasala ka kung perfecto ka na eh. Mapapaagang pagkuha sa'yo. Kaya kung sino mga perfecto dito, mauna ka na. Alam pa kasi, biro ko lang yun na. Tinuturuan pa rin nyo sa panahon ng Christ na itong gospel na yun. Pagkilala sa ating pagkakamali at hindi pagtuturo ng galit ng iba. Amen po. Pangalawa, yung dita, yung bagabat makikita natin parang ibinigay ng Diyos sa kapahintulutan na gawin ng mga Espiritu ng Pariseo yung hatol sa babae niya. Hindi po yun nangangahulugan na pwede nilang gawin ang gusto nila. Tinuturo din sa atin ng Panginoon sa panahon ng Quaresma. Sa mga darating pang mga araw, huwag na huwag tayo magturok ng iba na pinapalagay natin mas mabuti tayo kaysa sa kanila. Mas malinis tayo sa kanila. Sige, pwede natin gawin na tayo malinis kaysa kanila. Siguraduhin mo lang na talagang malinis ka. Kung sa tingin natin, hindi naman talaga yung perfectong malinis, huwag na lang tayo magsalita. Amen po ba? Nalampakan sila. Sa panguling observation ko po doon, sa mga Pariseo, tinamaan sa sinabi ni Jesus. Tinamaan sila, yung pagalis sila, pagtanggap na tama si Jesus, tinamaan sila eh. Umalis na lang, kasi tama. Amen po? Guilty. Pero ang mali nila, ang mali ito sa ginawa nila, napagtanto nila sa sinabi ni Jesus, kasi sila nga may kasalanan din. Umalis sila, ang pagkamali nila, na-realize mo na pa nang may mali ka rin, ba't umalis ka pa sa tabi ni Jesus? Kasi may pride pa rin. At the very moment, na-realize na nilang mali sila eh. Pero umalis sila sa tabi ni Jesus. Unahan natin ngayon yung babae. Babae na uli sa pakikipit. Sabi ng Panginoon, nasaan sila? Nahuli sa pakikipit? Totally grace na tawag dito. Pinalisan ko siya ng dangal. Inalis ang kadangal sa kanya, inalisan ng dangal. Bakit mga kapatid ko? Wala mo siya pagkakataon na ipagtanggol ng kanyang sarili. Totally humiliated in disgrace. Hindi nga alam, hindi na inalam kung inaabutan pa nila. Anong kwento, paano nagsimula yan kapag ganyan? Wala. Yung lalaki na nag-abos sa kanya, tumakas pa. Wala mga kamag-anak na nagtanggol, hindi totoo yan, wala. Siguro maraming panahon na yun, pag guilty, walang kamag-anak na pwedeng magtanggol sa'yo. Amen ba? Nangyari din yan sa akin eh. Malamang ba tayo? Ako po ay matagal na nagawa sa munisipyo. Pero limang pamangkin ko po ang pinagpapatay. Napagpamal na manista. Wala ako papapasok na sa wala. Ako wala din ako mapapasok. Kasi kung makialam ka dyan, baka ako naman ang lista. Amen ba? Hirap na sitwasyon. May ganitong sitwasyon. Ito yung nararanasan ng babae. Na kahit mayroong mga tao siguro gusto maglakas ng may pagtanggol siya, magbigay ng katuwiran para hindi siya kulay ng kamatayan. Walang maglakas loob kasi yung umiiral na batas. Tama po ba? Pero tingnan mo, mga kapatid ko, sabi ng Panginoon Jesus, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa'yo? Bakit tinanong ni Jesus yun? Kasi hindi naman siya tumitingin. Nakayo po siya, iba nagtutunan sa lupa. Amen po. Makikita po, kahit mga komplikadong sitwasyon, mga kapatid ko, relax lang ang Panginoon. Hindi po ba? Mayroong mahatulan ng pamatay dahil sa sobrang sama na ng kanyang ginawa. Ang Panginoon, relax lang na kayo po na nagsusulat sa lupa.
Siguro kahit sa buhay natin, pag sobrang bigat na ng mga problema natin, imagine mo si Jesus relax lang naman yung program ng ganyan. Siguro mahihiya ka sa sarili mo. Nagpapanik ka, pinalingan ako ng doktor, Lord. 3 months na lang ako. Pero ano ba masasabi mo kay Jesus na ayun ko lang susunod? Ano ko naman, sagutin mo ako. Diba? Kasi siguro sila pag inaanak, ano ba pinoproblema mo, kasama mo ako eh. May problema dito. Nagpapanik ka. Gagawin ko. Ano ba pinoproblema mo, anak? Kasama mo ako. Bakit hindi ko ako samahin mo po pa rin at magsulat ka rin sa lupa? Ganyan tayo, di ba ba nagpapanik ka na mga kapatid ko? Hindi mo marinig ang kinig ng Diyos kasi wala ka eh. Nakukurang na ng negatibo pag-iisip mo. Tama po? Ito nagtanong ang Panginoon. Nasaan sila? Wala ba na wala po, buro. Ang gusto ko lang mapansin natin doon, mga minamahal ko kapatid. Kanina, yung mga Parisayo, aminadin silang guilty, nag-alisan sila. Narealize sila na sila hindi umalis. Pero yung babae, may pagkakataon na siyang tumakas din eh. Wala na yung mga babato eh. Ha? Wala na yung babato. Pero pwede pang mayroon pang isang naiwan. Amin po ba? Pero may isang naiwan eh. Pero nakita niya na kayo ako si Jesus. Pero hindi siya tumakbo. Tama po ba? Ano ibig sabihin? Yung mga naunang guilty, umalis sa tabi ni Jesus. Pero yung babae, yung guilty rin siya. Pero hindi na siya umalis sa tabi ni Jesus. Amen. Para sa kanya, kung ano man nagbigasan sa akin ng tao ito, tatanggapin ko. Pero mas gugustuhin ko kung mamamatay ako sa tabi niya. Napakasarap na katuwiran niya. Lord, hindi ako malinis, napakarami kong tao. Pero kung mamamatay ako, gusto ko ikaw naman ang puso ko. Kinakatay po yung kanta na ano yung itinitibok ng aking puso ang sa'yo ay sinatwa. Alam niyo po yun? Yahweh, Yahweh. Alam niyo po ba mga kapatid ko? Nagawa ko yung kanta na yung madaling araw. Nagkasata ko ng UTI. Hindi mo ko nagpapadoktor kasi hindi ko naman alam kung ano sakit yun. Hindi ako nagpadoktor eh. Dumating sa punta na lumalapit, hindi ako na. Ang hindi ako nilang papasok na. Ganyan lang. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung maraming sa tiyan ko kasi para sa sabog yung tiyan ko sa sobrang sakit. Dahil hindi na ako makahinga na ng palabas na hangin. Natural, nahihirapan na ako huminga. Hindi ako makatulog gabi, sobrang sakit na. Sabi ko, hanggang dito na lang po ba ako? Sabi ko, Lord, kung hanggang dito na lang po ako, payagan mo po ako. Kung malagutan ako ng hininga, pangalan mo ang tinatawag ko. Ipipikit ko yung mata ko lang ngayon pala. Kung hanggang dito na lang ako, payagan mo ako, tinatawag ko ang pangalan mo hanggang sa huling hininga ko. Habang ako'y nakapikit, tinatawag ko yung pangalan mo. Yahweh, Yahweh, kagalangin ko ang sumumara at sinunay ko na yung sarili ko. Malalagutan ako ng hina, malalagutan ako ng hina kung sumasampa sa Diyos. Malalagutan ako ng hininga ng pangalan ng Diyos ng aking inuusal. Malalagutan ako ng hininga na siyang iniisip ko. Pero tingnan niyo ang Diyos na ito. Kagaya ng ginawa niya sa babae na yun. Hindi umalis sa tabi ng babae ito bago yung pagkakataon siyang tumakas. Amen po ba? Amen. Pero tingnan po ano sinabi sa kanya ng Panginoon. Doon na tayo sa pangatlo. Ha? 3 main characters in the gospel, the Pharisees, the woman caught in adultery, in ano po, the compassionate Jesus. Sabi ng Panginoon, that time sa Jesus at yung babae niyo, kung mayroong taong dapat dumato sa kanya, di ba sinabi niya yun sa mga espiritu para sa pasimula, sino man sa inyong walang kasalanan, ang maunang bumato sa kanya. Ang tinutukoy ni Jesus doon, hindi pala yung para sa iyo. Kung pakinggan natin mabuti, parang ang tinutukoy niya, o sige, patuloy niyo. Pinahintulutan niya yung mga para sa iyo. Pero, ang gusto niya palang puntuhin, sino man walang kasalanan ang maunang bumato? Ang tinutukoy niya yung sarili niya. Kasi siya lang naman talaga ang pwedeng bumato dun sa babae. Amen. Tama po ba? The next character in the gospel is a very important character in the gospel, si Jesus.
Pinakita ko doon na tanging siya lamang ang may karapatang bumato sa babae nakikapit kasi siya naman ang walang kasalanan eh. Amen po? Kaya sabi ko kanina, yung babae nito, nararamdaman niya, hindi umalis si Jesus. Nag-alisan yung iba. Ibig sabihin, hindi yung mga umalis na may kasalanan. Eh si Jesus na hindi umalis. Ibig sabihin yun ang pwedeng bumato sa kanya. Kasi hindi ito umalis eh. Bagamat alam ng babae, hindi pa rin siya ligtas. Kasi may naiiwan pa sa tabi niya na pwedeng bumato. Tama po ba? Ha? O baka naman hindi siya nakatakas kasi kagaya nga ng mga sinasabi ko sa inyo kanina, kapag ang babae papatay, babatuhin hanggang sumamatay na kung nahuli sa pagiging hindi nagkapos. Maaring ganun, kasi nakita ko ng mga nakita ko sa National Geographic, maaring nagkagapos, hindi naman inelaborate pa doon eh. Hindi siya makatakas. Pero nakita ko doon, kahit may pagkakataon siyang tumakas, mas pinili niya doon sa tabi ni Jesus. Pangalawa, siguro panakanda na sarili niya, kung babatuhin ako ng tao ito, mas gugustin pang mamatay sa piling niya. Pero tingin niyo, sagot niya, nandito na tayo kay Jesus. Bagamat siya ang tanging personality na pwedeng bumato doon sa babae na yun. Pero sagot ng Panginoon, hindi rin kita parurusahan. Nagbigay ng assurance ang Diyos sa isang taong makasalanan na kahit ako'y may karapatang magparusa sa iyo, hindi kita parurusahan. Humayo ka at huwag na magkasala. Kasi sinasabi ng Panginoon, hindi rin kita parurusahan. Humakbang ka ng malaya. Mabuhay ka ng malaya sa kasalanan, malaya sa kamatayan, malaya sa kandiyan. Pinalaya siya ng Panginoon. Hindi lang siya hindi pinarusahan, binigyan siya ng malayang buhay ni Jesus. Yan ang nais ko ito sa isang taong makasalanan. Yan ang nais niya sa atin. Na huwag tayo paalipin sa kasalanan, huwag tayo paalipin sa mga bagay na kinatatakutan natin na maaaring kahantungan ng ating pagkakamali. Pero bakit mo iisipin yung maaaring kahantungan ng iyong pagkakamali? Kung binibigyan ka naman ng Diyos ng buhay araw-araw, hindi ba yun ay pagkakataon para itama natin yung ating pagkakamali? Once na itama natin yung ating mga pagkukulang, wala ka nang katatakutan na maaaring yung parusa. Kasi bakit? Mga ba, inayos mo na ang buhay mo. Diba sabi ng Bible, sinasabi ng Biblia yan eh. Kapag ikaw ay mayroong kaaway, sa tingin mo hindi ka mananalo sa dami ng kalaban mo, bago dumating ang inyong pagkaharap, kung ipagkasundo ka na. Tama po ba? Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kung inaalala mo yung kasalanan mo, mag-i-expect ka na kasi makukulong ako, nagtawag dito, nagwaldas ako ng pera, nagdaya ako, nagnakot, ano man yan. Dito. Bawat umaga na ginisita ng Panginoon, hindi pagkakataon para iayos mo, itama mo yung pagkakamali, para hindi ka inaalipin ng tapos, hindi ka naalipin ng pag-aalala. Sapagat ayaw ng Diyos kayo may maalipin sa atin. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos malaya kang humakbang, na mayroong Diyos na sinusundan. May salita ng Diyos na baong sa puso mo. Nais na Diyos humakbang ka na tumutunod ang bakit ito. Positibong pananaw sa buhay. Humakbang ng may pananampalataya, mamuhay ng malaya sa anumang kasalanan. Magbago ng buhay, yan ang hamon ng mahal na araw. Kakibat ng ating pagbabago ng buhay, focus lang ang ating pananaw sa Diyos, sa kanyang mga aral. Huwag titingnan ang mali ng iba. Amen. Amen po ba? Isang mahirap sa atin. Ang dami na natin sakit. Hindi ka pa rin lumalaya sa mga balito. Ang dami na natin nararamdaman, diba? May mga taong kilala mo na marites. Ang dami na nararamdaman, marites pa rin. May kaibigan ako lalaki. Kumusta ka ng diabetic ako? Kung ka na nararamdaman mo, lumalabo naman ako, hindi na katahalos makita. Mga isang di pa lang layo mo sa akin, hindi na kita makikilala. Ganun ang kalabo ang aking mata. Tapos maya-maya, kung sino-sino ang pinento sa akin. Alam mo ba si ganito, nakabuntis siya. Di ba may asawa yun? Sabi ko, naniniwala ko, malabo na nga yung mata mo. Pero malinaw ko kayo naman. Malabang mata, pero lalo. Nalabo na yung mata mo sa karamdaman.
Tubulinaw naman yung tenga mo sa kismitan. Kaya pag umuwi ako ng probinsya, siyempre hinahanap ko yung mga chismoso. Pupunta ako sa kanya. Hindi para makikismis, kundi para may panalangin siya. Po ba? So mga kapatid, meron din tayong ganyan, sinasabi na sa atin ng Diyos yung mga bagay na dapat natin gawin. Pwede ka humusga sa iba, siguraduhin mo lang na malinis ka. Amen po. Pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, sinisigurado sa iyo ng Diyos, na kapag, sabi ko nga sa inyo, siguro kung yung mga eskriban, mga mamamayan, nalaman nilang guilty sila, hindi sila umalis sa tabi ni Jesus, siguro sabay-sabay silang tumaya ng babae iyon. Tama po ba? Ganun din po tayo mga kapatid ko. Matapos natin naranasan ng Diyos, hindi tayo nagpapatuloy sa tabi niya. Tinawag tayo Diyos sa akin, si Grace. Si Grace is the Father. Matapos na pagpapalit, iniiwan mo na siya. Hindi sila sa negosyo, kaya sinagkaroon ako ng tindahan. Pero umalis na ako. Nagkatindihan ako siya kasi gusto ko magpaalam. Hindi sila umalis na anak. Umalis siya. Kaya naman ako pumunti kasi anak ko magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak. Kasi matagal na gusto magkaroon ng ako. Sinagkaroon pa ng ako, umalis na ako. Hindi ko ganyan na itinuturo ng Diyos atin. Once na naranasan mo siya sa buhay mo, huwag kang maalis sa tabi niya. Sapagkat ang gagawin nais ng Diyos sa pagbigay sa piling niya, manatili kang malaya. Amen? Manatili ka sa gabay ng Diyos. Kaya huwag na huwag kayong lalayo sa piling ng Diyos. Amen? Hanggang hindi tayo sa lupa na pakulakon po sa atin ang karumihan, ang batik ng kasalanan. Pero hindi na napakasarap kahit alam mo sa sarili mo na makasalanan ka, alam mo nararamdaman mo na may Diyos na yung mayakap sa'yo. Amen po ba? Na kahit alam mo mga tao sa paligid mo kang kilala mo para wala, pinagdidirihan ka na, hindi ka na pinaniniwalaan, at parang iniiwasan ka na. Pero minsan sa puso mo kahit alam mo nagkasala ka, ramdam mo ang pagyakap sa iyo ng Diyos. Hindi ang sarap ng ganyang buhay. Bakit lalayo pa pa sa Diyos? Amen. Mga kapatid, ang hamon ng Kwaresma sa atin, focus sa mga ginawang pagbutingin ng Diyos sa buhay mo. Focus sa mga pagkukulang na nagawa mo sa Panginoon at sa iyong kapwa. Focus sa paggawa ng mabuti sa kapwa, malasakit kumbaga. At panghuli, focus sa ganap na pagkalingkod sa kasalanan. Pagbabagong buhay. Araw-araw, nasa biyaya ka ng kamay ng Diyos. Araw-araw, mamahayag sa iyo ang katarungan at katuwiran ng Diyos. Ano mong pagsubok, ano mong mabigat na problema na iyong pagdaanan, nakakasigurado ang lahat yan ay mapagkatagumpayan mo sapagkat mayroong Diyos na magtatanggol sa iyo. Tama na. Sige na. Amen? Kalakpakan na. Lagi si Termit mo natin kasahin yung ulit yung kanta na yun. Tukdulang biyaya. Siguro naman po, mula pa kanina, marami po kayong natutunan ngayong gabi. Hindi na alam mo na di wala ng tao sa kaliwa, wala na rin tao sa kanan. Kanina po, alam ko, nangungusap sa inyo ang Diyos. Amen. At ang dami niya pong pinarating sa atin. Inyo po ngayong gabi nito. Baunin natin ang mga paalala na ito ng Diyos sa atin. Hindi lang nawa ito magpaunin pagnilayan ngayong panahon ng Kwaresma. Kung hindi araw-araw natin pagnilayan ang kanyang banal na salita. Sapagkat ito ang gagabay sa atin tungo sa kabanalan, katarungan at katuwiran ng Diyos.
Karapat-dapat pagkukulan ng kapag Ibigay po yung kamay sa sapat na Wagas ibig. mo pagsinta Habang walang kakayanang masukihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabairan ang kabanalan kawalhatian. Salamat sa sugunang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Habang ibig, karapat-dapat pagkukulan ng iba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, pasukian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabairan ang kabanalan kawalhatian. Salamat sa sugunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susunod biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabairan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa suturang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo. Mga 7 taon na yata sa taon ng lumipas, meron kaming isang anak na hindi nakikinig sa payo. Sumama siya sa mga street children. Pumurugi lang siya sa bahay kapag may sakit, kapag may sugat. Pag gumaling po siya, alis na naman siya. Hindi namin alam kung kailan siya babalik. May mga pagkakataon na alis sa linggo na hindi siya umuwi. Grabe na po yung pag-aalala na. Pinapasok ko po yung mga lugar na kung saan doon po yung mga street children na nakakatakot na lugar. May na sa kanila nagsabi na doon yun sa may dagat sa Hoa. Dali-dali namin pinuntahan doon yung anak namin na babae. Pagdating ko doon, hindi siya makita. May mga batang magila-gila na naliligo doon sa tubig. Dito siya makilala, dito siya makita. Kasi yung anak namin pala ay sa sobrang itim na, kakulay niya na yung mga bato doon sa tubig sa dagat. Nung tinawag ko siya, umahon naman siya. Nung nakita ko siya, durog-durog yung puso ko kasi ang itim-itim na niya, itim-itim na lang, payat-payat na niya, hindi ko alam kung ilang araw sa hindi ko makain. Siguro nililibang niya na lang yung buto niya doon sa pagligo sa tubig. Sobrang pula ng mata, hindi ko na makilala na siya, anak ko. Ang kaging naramdaman ko na lang that time, hindi na yung galit ko niya, hindi siya umuwi. Hindi sobrang habang ko sa kanya, niyakap ko siya. Pag uwi ng bahay, pinaliguan siya na ako. Para bang hindi ko kaya na, hindi ko malubos maisip bakit umabot sa ganito. Kaya ako pwede kinikwento sa inyo kasi maraming higit pa sa naramdaman ko ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Walang sino man sa atin pwedeng magsabi na wala na akong karapatan humarap sa Panginoon sapagkat ako ay ubot ng dumi sa aking kasalanan. Mga kapatid, ito nga ang rason kung bakit namatay si Jesus sa krus. Tayo ang dahilan, tayo mga makasalanan ng rason. Bakit hihigit ng Panginoon ang mamatay sa krus? Upang ang parusa na dapat sa atin, siya na po yung bumatay. Upang bigyan tayo ng pagkakataon, manama, magdakilang, pag-ibig ng Ama. Ngayon, nandito na tayo sa piling. Tingnan mo mabuti, ano pa bang dahilan ang pwede mong isipin na maaaring maging dahilan para umalis tayo sa piling ng Panginoon? Kung totoong nararanasan mo siya sa buhay mo, una, huwag kang umalis sa piling ng Diyos kahit anong mangyari. Pangalawa, hangarin mo na maranasan din ng pamilya mo ang Diyos na kayakap mo sa gawain na ito. Hayaan mo maranasan din ng mga kaibigan mo, ng kamag-anak mo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nararanasan mo. Itong nakaraang linggo at sunod-sunod na madaling araw ako gumigising, nagtataka ako ng bakit. Yung dalawang araw, yung dalawang makasunod na gabi, sa halip na ako'y manalangin, sinikap ko makatulog ulit. Kinaumagahan ng pangatlong araw, ginising na naman ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, so may tinatalo ko ng antok, pero this time, sige po mananalangin ako. Lahat ng mga tao sumagi sa isip ko, pinanalangin ko. May isang oras na ako nagdadasal na bigla niyang ipaalala sa akin. Yung mga kasama namin, mga preachers na wala na sa ministry. Habang binabagdig ko po isa-isa kanilang mga pangalan ng mga kasama ko dati.
na sila nag-preach, naghanap buhay na sila. Iniwanan nila yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Pinili nila yung ganung buhay, hindi na sila nagbayad ng mabuting balik. Habang iniisa-isa pang mga pangalan nila, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, Lord, ano to? Ako ba to o ikaw to? Sila naman ang umalis, masaya naman sila sa desisyon nila na maghanap buhay sila. At marahil naman, di naman sila nakalikot, baka dumadalo pa rin sila sa mga prayer meeting. Yan ang iniwan nila. Ang iyong magkanilang pag-preach. Tapos sila ba sinasabi sa akin ng Diyos, anak, paano mo nagagawa ang makbang na kulang ka na ng isang paa? Paano mo pinapaging normal ang buhay mo na alam mo kulang-kulang ka na ng bahagi? Marahil yung dinanayos ng Diyos sa atin sa gabing ito. Kapatid, huwag tayo makontento na dumadami kayo. Huwag niyong kaligtaan, hanapin pa yung ibang mga nawala. Magala kayo, maging inspirasyon ninyo ang mga kasama niyo na dumadami kayo. Pero yung puso niyo huwag niyong iaalis doon sa mga nawawala. Ito po. Kaya hindi niya ng karangalan ng kagalakan ng Diyos na makita nila puno ng mga mananampalayang basketball court na ito. Hindi ako magtataka kung bakit parami kayo ng parami sapagkat yan ay palatandaan na nasusunod ninyo ang kanyang kalooban. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi ito dadami. At hindi po ito pinangarap ng Diyos na pagdating ng araw pumunti ito ng konti. Ipagpatuloy niyo ang inyong nasimulan, ipagpatuloy niyo ang inyong ginagawa. Nalulugod ng Diyos dyan. Pero huwag yung kakalimutan balikan ang mga nawawala. Amen? Sapagkat nais ng Diyos, kung hakakbang kayo, kumakbang kayo, na buo ang bahagi ng inyong katawan. Sapagkat masakit sa akin ng aking mga katawan ay mga bahagi na. Kumakbang kayo, nakasama niyo pa rin sila. As long as sila naglilingkod sa akin, saan mo sila naroon, basta sila patuloy na naglilingkod sa akin, yan ay karangalan ko, yan ay kagalakan ko. At kung ay patuloy yung ginawa, mga minamahal ko mga kapatid, nakatitiyak tayo. Nasa piling natin palagi ang Diyos. Pag nasa piling natin palagi ang Diyos, lahat ng mga bagay na kailangan mo, hindi mo kailangan gumawa ng ano pa mga bagay sapagkat madali mo nang malalapitan ang Diyos kapag palagi mo siyang kasama. Sa gitna ng problema na tutulog ka, nag-iisa ka, nandiyan palagi ang Panginoon kasama mo siya. So wala ka na nanganapin pa. Walang agaw-agaw na nasasabi mo, dakila ang Diyos na ito. Gamitin mong instrumento ang sarili mo, ang buhay mo. Upang ang buong pamilya mo madala mo sa paanan ng Panginoon. Upang mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, na inapit mo sa Diyos. Yan ang pinakamasamihan doon natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, isa lamang makasalanan ang nagbalik loob sa Diyos. Libo-libo mga anghel ang nagsasaya sa kalangitan. Amen? Dalangin ko sa Panginoon kay ilang inabot ng kanyang tinig ay maging maliwanag ang inyong pananaw sa inyong pananaw na mula na marinig ninyo ang mga aral na natutunan ninyo sa ministry na ito. Gawin niyo po itong liwanag na gagabay sa inyong araw-araw. Lagi kayo maging positibo sa inyong buhay. Manalig kayo sa Panginoon. Focus lang sa Kanya. Kahit may problema, focus lang kayo sa Panginoon. Amen po? Ha? Kung kayo gagawa ng mga bagay yan, kayo nagugulan. Kung nagugulan kayo, relax muna kayo, magdasal, manalangin, tingin ang gabay ng Diyos. Huwag yung gawing mahirap ang inyong buhay sapagkat hindi po ganyan ang nais ng Diyos sa atin. Kung nais ng Diyos magpagal tayo sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Pero kung magpapagal ka lang dahil sa problema, hindi yan ang nais ng Diyos. So, sino man may problema na pupunta dito na dala-dala mo, iwan mo na yan dito. Humayo kayong payapa, humayo kayong masaya. Amen? Lahat na may mga kahilingan, answered prayer sa ngalan ng Jesus. Lahat na may karamdaman, pinagaling ka na Jesus. Lahat na may sumigamin sa buhay, pininaman ka na Jesus, pinalayan sa Panginoon. Lord God. Lord God. Lord God. Kung may mga pagkakataon na inahaka ka ng kasalanan, kung desisyon lang ngayong gabi dito, hinihila ka ba sa kaliwa? Umawa ka lang sa kanan. Lord, huwag mo akong bibitawan. Maaari makabitaw ako sa iyo, Panginoon, pero huwag mo akong bibitawan.
ayaw ko malayo sa piling mo. Dalangin ko, ang Diyos ay patuloy na dumukog sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong paglilingkod. Panginoon, samahan mo palagi ang mga lingkod mo dito sa Amazing Grace of the Father. Pagpalain mo ng mga spiritual advisor nila. Si Brother Vic, ang mga obispo, ang mga preachers kaparian na nangangalaga sa nagbibigay ng mga advices sa mga lingkod mo sa lugar na ito. I-bless mo kanilang buhay. Si Brother Vic, buong Alban family, mga katumang ni Sister Felix sa gawain niya ito. Yung mga tumutulong humahayo kung mag-gawas sa mga services, pagpalain mo sila, Lord. Hallelujah. Mga bata pa, Panginoon, namumulat ng isipan sa kalandahan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang dami kabataan ngayon naniligaw ng landas dahil wala nag-aakay sa liwanag. Patuloy na inspired ng Banal na Espiritu ang mga lingkod kong ito na humahayo pag i-gather ang sambayanan ng Diyos. Dalangin ko sa Panginoon ang lahat ng inyong kailangan answer prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Pagpalapakan natin ang Panginoon. Kumain kayo, samahan kayo ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.